9 minuto bago namin pirmahan ang aming lisensya sa kasal, tahimik na iniabot sa akin ng clerk ang isang maliit na papel. Mayroon siyang 4 na ari-arian. Lahat ay nasa isang premarital trust. Pinanood ko siyang maglakad pabalik sa akin at sinabi ko lamang, nakalimutan ko ang birth certificate ko. Ang lamig ng aircon sa opisina ng City Civil Registrar ay nanunuot, nagpatindig ng maliliit na buhok sa aking mga braso. Umalis si Miguel para bumili ng mainit na kape. Nag-aalala na baka bumaba ang aking blood sugar dahil hindi ako nag-agahan. Mahigpit kong hinawakan ang maliit na piraso ng papel na kinuha ko mula sa manggas ng aking portfolio. Nanginginig ang aking mga daliri. Ang mga salita sa papel ay nakasulat sa itim na tinta. Matatag at sadyang pagkakadiin ng panulat. Halos tumatagos sa papel. Mayroon siyang 4 na ari-arian. Lahat nasa isang premarital trust. Mag-ingat ka. 9 minuto. Ang nakalipas. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng clerk na may nunal, malapit sa gilid ng kanyang mata, ang nag-abot sa aking palad ng sulat na iyon. Habang hinihiling na i-double check ko ang aking impormasyon. Wala siyang sinabi. Binigyan niya lang ako ng isang malalim at makahulugang tingin. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan, isang bagay na parang awa o marahil isang babala. Bumalik si Miguel. Bit-bit ang 2 tasa ng kape habang tinatawid ang waiting area. Nakasuot siya ng bagong dress shirt. Perpekto ang ayos ng kanyang buhok. At may ngiti sa kanyang mga labi. Kasing liwanag ng sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana. Tiningnan ko ang kanyang mukha, ang lalaking minahal ko sa loob ng 3 taon, ang lalaking malapit ng maging asawa ko. Pagkatapos ay narinig ko ang sarili kong boses, napakakalmado na parang hindi sa akin. Nakalimutan ko ang birth certificate ko. Ako ay 26 at siya ay 28 nang makilala ko si Miguel Reyes. Pareho kaming mga dayo na sumusubok na magtagumpay sa Maynila. Ang pagkakaiba, ang kanyang pamilya ay may mga ugat na rito, habang ako ay tunay na mag-isa. Nagtatrabaho ako bilang isang illustrator para sa isang children's publishing house at siya ay tumutulong sa construction supply company ng kanyang ama. Inad niya ako sa social media pagkatapos ng isang party ng kaibigan. Ang dahilan niya ay nagustuhan niya ang pusa na pinost ko sa aking feed. Ang pangalan ng pusa ko ay si Leo, isang karaniwang puspin na kasing bilog ng bola ng basketball. Inamin ni Miguel kalaunan na ang talagang gusto niyang sabihin ay nagustuhan niya ang taong nagdrawing ng pusa, ngunit naisip niyang baka masyadong direkta iyon. Naging maayos ang aming relasyon. Walang anumang matinding drama. Naaalala niya ang aking cycle at may nakahandang gamot at hot compress. Dinadalhan ko naman siya ng lutong bahay na tinola kapag nag-overtime siya sa opisina. Tuwing weekend, madalas kaming manood ng sine, mag-order ng pizza, o manatili lang sa bahay manonood siya ng PBA habang ako ay nagdo-drawing, habang si Leo ay humihilik sa pagitan namin sa sofa. Sa 2 taon, sa isang family reunion, dinala niya ako sa kanila para makilala ang kanyang mga magulang. Ang pamilya Reyes ay nakatira sa isang magandang subdibisyon sa silangan ng Metro Manila. Malaki ang bahay. Pinalamutian sa isang marangyang estilo na sikat isang dekada na ang nakalipas. Mahahalata mong nakaranas sila ng masaganang panahon. Si G. Reyes ay isang taong hindi gaanong nagsasalita. Laging seryoso ang ekspresyon. Si GNA. Reyes naman ay mainit at magiliw. Hinawakan ang aking kamay at tinanong ako ng kung ano-anong mga katanungan habang naghahanda ng isang napakalaking hapunan. Habang paalis ako, ipinatong niya ang isang makapal na sobre sa aking kamay, nakangiti, at sinasabing bumalik ako madalas. Nang maglaon, nagkita ang aming mga magulang. Ang aking mga magulang ay parehong mga guro sa high school, mga simpleng tao sa buong buhay nila. Tila medyo na-intimidate sila sa malaking bahay ng mga Reyes. Sa hapagkainan, inanunsyo ni G. Reyes na hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa titirhan, dahil may ari-arian ang pamilya. Tahimik na binanggit ng aking ina. Masaya kaming tutulong sa mga gastusin sa kasal, tulad ng tradisyon sa aming pamilya. Ngumiti si Geeneng Reyes at sinabing, Siyempre, siya lang ang aming nag-iisang anak na lalaki.
Tiyak na gagawin naming maganda ang kasal. At ganoon na nga, natuloy ang kasal. Nagbigay ang pamilya Reyes ng isang 1,400 at square foot na kondo para sa amin. Hindi sa pinakamagandang lokasyon, sa labas ng sentro ng negosyo. Ngunit amin iyon. Ilang beses namin itong binisita ni Miguel. Pinag-uusapan kung saan ilalagay ang bookshelf at kung saan mapupunta ang aking art desk. Sinabi niya na gusto niyang gawing isang studio nook para sa akin ang bay window sa master bedroom kung saan pinakamaganda ang liwanag. Sinabi ko na gusto kong magtabi ng isang sulok ng balkonahe para sa isang hardin ng bulaklak. Naglakad kami sa mga walang laman na silid na magkahawak kamay, iniisip ang aming magiging buhay. Inakbayan niya ako at sinabing, "Sofia, magkakaroon na tayo ng tahanan." Sumandal ako sa kanyang yakap. Nararamdaman na ganito dapat ang buhay. Isang blankong canvas na unti-unting pinupuno ng kulay. Sinimulan ng aming dalawang pamilya ang napakaraming paghahanda para sa kasal. Pagbook ng venue, pagpili ng wedding planner, pagkuha ng mga engagement photo. Sunod-sunod ang mga gawain. Abala si Miguel sa kumpanya ng kanyang ama, kaya maraming mas maliliit na detalye ang napunta sa akin. Minsan, dahil sa pagod, medyo nagrereklamo ako. Palagi niya akong yayakapin at sasabihing, "Alam kong marami ito. Salamat." Pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon tayo ng isang napakagandang honeymoon. Pumili ako ng isang island resort, sabi niya. Perfect. Kung anong gusto mo. Nang makuha namin ang mga engagement photo, magkasama kaming tumingin sa computer. Isa-isang tinitingnan ang mga ito. May isang kuha sa akin na nakaputing bestida sa dalampasigan, habang siya ay nakatalikod ng bahagya nakangiti sa akin. Perpektong nakuha ng photographer iyon ang sikat ng araw. Ang mga alon, ang lambing sa kanyang mga mata. Ginawa ko itong lock screen ng aking telepono. Pagkatapos, tumawag si Gaaneng Reyes para sabihing gusto akong makilala ng lola ni Miguel. Ang kanyang lola ay mahigit 80 na at nakatira sa isang lumang apartment complex sa makasaysayang bahagi ng bayan na may full-time na tagapag-alaga. Sinabi sa akin ni Miguel na paborito siya ng kanyang lola at hindi ako dapat kabahan. Ang apartment ng lola ay luma ngunit napakalinis. Mayroong bahagyang amoy ng potpuri sa hangin. Isang maliit na estatwa ng isang anghel ang nakapatong sa mantelpiece sa sala. Ang lola ay nakaupo sa isang silyang yantok sa tabi ng bintana. Nakasuot ng navy blue na cotton na blusa. Ang kanyang buhok ay ganap na puti at maayos na nakasuklay. Nang makita niya kami, bahagya siyang nanginig habang sinusubukang tumayo. "Lola, wag na po kayong tumayo," sabi ni Miguel na nagmamadaling lumapit sa kanya. "Ito po si Sofia." Kinuha ng lola ang aking kamay. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kamay ay payat. Ang balat ay kasing delikado ng papel, ngunit mainit ito. "Magandang araw po, Lola," sabi ko sabay yuko. "Magandang araw. Magandang araw," sabi niya. Hindi binibitawan ang aking kamay. Sinanyasan akong umupo sa maliit na upuan sa tabi niya. Napakadelikadong dalaga. At malambot ang mga kamay. "Isa kang pinagpalang bata." Tumawa si Miguel. "Lola? Binabasa niyo na ba ang palad niya ngayon? Mahigit 80 taon na akong nabubuhay. Magaling akong kumilatis ng tao," sabi niya. Tinatapik ang likod ng aking kamay. Nagtama ang aming mga mata. Si Miguel. Ang batang ito, mabuti ang kanyang puso, ngunit masyado siyang masunurin minsan. "Kailangan mong maging matatag." Ngumiti ako. Naglabas ang tagapag-alaga ng tsaa at mga biskwit. Pinilit ako ng lola na kumain ito. At niyan, tinanong niya ako tungkol sa aking pamilya, sa aking trabaho. Ang kanyang mga tanong ay banayad ngunit detalyado. Nang marinig niyang isa akong artist, nagliwanag ang kanyang mga mata. Napakaganda ng pagpipinta. Isang tahimik na kaluluwa. Mahilig ako magburda noong bata pa ako. Sayang at nanginginig na masyado ang aking mga kamay para rito ngayon. Pagkatapos ng halos kalahating oras, tinawag ng tagapag-alaga si Miguel sa kusina para tumulong sa pagbuhat ng isang bagay na mabigat.
Natahimik ang sala, kami na lang ng lola ang naiwan. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana, nagpapaliwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sandaling natahimik ang lola. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. Sofia, Ija, may mga bagay tungkol sa pamilyang Reyes na maaaring hindi pa nasasabi sa iyo lahat ni Miguel. Isang buhol ang humigpit sa aking tiyan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay komplikado, na para bang gusto niyang sabihin ang higit pa, ngunit pinipilit na ibalik ang mga salita. Sa huli, bumuntong hininga na lang siya. Hayaan mo na, kayo mga kabataan ay may sariling buhay. May mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Inalis niya ang isang gintong laket mula sa kanyang leeg. Ito ay isang antigong piraso. Ang ibabaw nito ay makinis na dahil sa katagalan na may banayad na kislap. Kunin mo ito. Sabi niya. Kinukuha ang aking kamay at inilalagay ang kuwintas sa aking palad. Ito ay sa aking ina. Pagkatapos ay sa akin. Ngayon, sa iyo na ito. Mabilis kong sinubukang tumanggi. Lola, masyado po itong mahalaga. Hindi ko po matatanggap. Kunin mo na. Iginiit niya. Ang kanyang hawak ay nakakagulat na malakas. Ituring mo na itong isang maliit na regalo mula sa kanyang lola. Masaya akong makita kang suot ito. Naramdaman kong mainit ang laket sa aking balat dahil sa init ng kanyang katawan. Tumingin ako sa malambot na kislap ng ginto sa sikat ng araw. Lola, nagsimula ako, tumingala, nakita kong may kumislap sa kanyang mga mata. Ibinaling niya ang kanyang mukha sa bintana. Ayan, itago mo na. Tingnan mo, kung tapos na si Miguel sa kusina, oras na para sa tanghalian. Isang piging ang tanghalian. At patuloy na naglalagay ng pagkain si Lola sa aking plato. Tumawa si Miguel. Lola, gagawa na kayo ng bundok sa plato ni Sofia. Sinamaan niya ito ng tingin. Masyadong payat si Sofia. Anong masama sa pagkain ng marami? Habang paalis kami, inihatid niya kami sa pinto, gamit ang kanyang tungkod. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Dalaw kayo madalas, sabi niya. Tumango ako. Opo, bago pa man sumara ang mga pinto ng elevator. Nakikita ko pa rin siyang nakatayo sa kanyang pintuan. Isang maliit, marupok na figura sa madilim na pasilyo. Hindi gumagalaw. Pababa sa elevator, sinabi ni Miguel. Gustong-gusto ka ni Lola. Yung laket. Ilang dekada na niyang suot yan. Hindi niya kailanman tinanggal. Hinawakan ko ang laket sa aking leeg. At bumalik ang kaba na naramdaman ko kanina. Sabi ni Lola. May mga bagay tungkol sa pamilya niyo na hindi mo pa nasasabi lahat sa akin. Sabi ko. Tinitingnan ang kanyang profile. Anong mga bagay? Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay ngumiti. Ano naman yon? Tumatanda na si Lola. Nalilito na minsan. Huwag mo nang dibdibin. Nakarating ang elevator sa ground floor. Bumukas ang mga pinto at natural niyang kinuha ang aking kamay. Tara na. Hindi ba't kailangan pa nating pumili ng mga wedding favor ngayong hapon? Medyo masakit sa mata ang sikat ng araw. Napapikit ako. Malamig ang laket sa aking balat. Noong gabi, bago kami kumuha ng aming lisensya, pumunta si Mama sa aking apartment. Nagdala siya ng isang termos ng sopas na niluto niya para sa akin. Sabi niya, para pampalakas ng katawan, ngunit alam kong mayroon siyang gustong sabihin. At tama nga, pagkatapos kong ubusin ng sopas, pinilipit niya ang kanyang mga kamay at nag-aalangang nagsimula. Sofia, kukuha na kayo ng lisensya bukas. Pinunasan ko ang aking bibig. Anong problema, Ma? Wala naman. Gusto ko lang itanong. Kat, napag-usapan niyo na ba ni Miguel ang tungkol sa hinaharap? Ang hinaharap? Ngumiti ako. Mabubuhay lang kami. Ano pa ba? Lumapit si Mama. Ang ibig kong sabihin ay tungkol sa pera, sa bahay, mga ganoong bagay. Ano ang napagdesisyonan ninyo? Naintindihan ko kung saan siya patungo. Ma, ang pamilya ni Miguel ang nagbigay ng down payment sa kondo at ang titulo ay nasa pangalan naming dalawa. Sapat na yon, pero paano ang iba pa? Pabulong na sabi ni Mama.
Narinig ko na maraming ari-arian ang pamilya Reyes. Naging matagumpay ang negosyo ng ama ni Miguel. Maraming biniling real estate. Nasabi na ba sa'yo? Yan ni Miguel. Umiling ako. Hindi namin napag-usapan ang mga detalye, ma. Magpapakasal kami dahil mahal namin ang isa't isa. Hindi dahil sa mga ari-arian ng pamilya niya. Alam ko yan. Bumuntong hininga si mama. Pero kapag bubuo kayo ng buhay na magkasama, kailangang malinaw ang ilang bagay. Hindi kita sinasabihang maging sakim. Natatakot lang ako na masaktan ka sa huli. Tingnan mo, ang titulo ng kondo ay may pangalan ninyong dalawa. Pero kukuha kayo ng mortgage, di ba? Kayo ang magbabayad noon. Paano kung, at sinasabi ko lang kung paano kung. Lahat ng ibang ari-arian ng mga Reyes ay protektado ng isang uri ng trust. Kung gayon, wala kang anumang karapatan sa mga iyon. Nagsisimula na akong mainis. Ma, nag-overthink ka. Hindi ganoong klaseng tao si Miguel. Nagbabago ang mga tao. Sabi ni mama, hinawakan ang aking kamay. Sofia, marami na akong pinagdaanan. Kapag maganda ang mga bagay, wala kang pakialam sa anuman. Pero paano kung, sa hinaharap, gusto ko lang na magkaroon ka ng seguridad. Tiningnan ko ang mga pinong linya sa paligid ng mga mata ng aking ina at lumambot ang aking puso. Inaalala niya lang ako. Alam ko, ma, pero tiwala ako kay Miguel. Sabi ko, pinisil pabalik ang kanyang kamay. 3 taon na kaming magkasama. Kilala ko kung sino siya. Hindi niya gagawin yon sa akin. Bumuka ang bibig ni mama para may sabihin pa. Ngunit umiling na lang. Sige, malaki ka na. Kaya mo nang gumawa ng sarili mong desisyon. Binibigyan lang kita ng paalala. Maging alisto ka lang. Tumayo siya para iligpit ang termos. Malaking bagay ang pagkuha ng lisensya. Matulog ka ng maaga ngayong gabi, habang inihahatid ko siya sa pinto. Bigla siyang lumingon, at niyakap ako. Ang munting dalaga ko ay ikakasal na. Nabasag ang kanyang boses. Ano man ang mangyari, kung hindi ka masaya, umuwi ka. Ang iyong ama at ako ay palaging magiging iyong kanlungan. May bumara sa aking lalamunan. Ma, ano bang sinasabi mo? Binitawan niya ako. Pinupunasan ang kanyang mga mata. Sige, aalis na ako. Maging masaya ka bukas. Pagkaalis niya, sumandal ako sa nakasarang pinto sandali. Tila madilim ang ilaw sa sala. Lumapit si Leo at kumaskas sa aking binti. Yumuko ako at binuhat siya. Hinahaplos ang kanyang malambot na balahibo. Nag-vibrate ang aking telepono. Tulog ka na ba? Susunduin kita ng 8 bukas. Sumagot ako. Hindi pa. Medyo kinakabahan. Halos agad siyang nag-text pabalik. Ako rin. Pero higit sa lahat, masaya ako. Sofia, sa wakas magkakaroon na tayo ng tahanan. Nagdagdag siya ng isang hug emoji. Sa pagtingin sa kanyang mga salita, ang kaba na idinulot ng usapan namin ni mama ay dahan-dahang nawala. Oo, magkakaroon kami ng tahanan. Isang tahanan para sa aming dalawa. Wala nang iba pang mahalaga. Sumagot ako ng isang smiley face. Sige. See you bukas. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Nagkaroon ako ng mga pira-pirasong panaginip. Ang mukha ng lola. Ang kanyang mga salitang hindi nasabi. Ang nag-aalalang mga mata ng aking ina. At si Miguel. Nakatayo sa malayo, nakangiti sa akin. Sinubukan kong lumakad patungo sa kanya. Ngunit pakiramdam ko ay nakaugat ang aking mga paa sa lupa. Pagkagising ko, nagsisimula palang lumiwanag ang langit. Tiningnan ko ang aking telepono. 6:30 pa lang. Hindi na ako makatulog ulit. Kaya bumangon ako. At ginawa ang aking mga gawain. Ang aking refleksyon sa salamin ay nagpakita ng bahagyang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Pinatagal ko ng kaunti ang hydrating mask. Nanginginig ang aking mga kamay habang naglalagay ng makeup. Ilang beses kong nasira ang aking eyeliner. Sa wakas, nagawa kong magkaroon ng simpleng ayos at pumili ng isang puting sundress. Laging sinasabi ni Miguel, na bagay sa akin ang puti. Eksaktong ito, tumunog ang doorbell. Huminga ako ng malalim at binuksan ito.
Nakatayo siya roon na may perpektong plansadong puting shirt. May hawak na isang bouquet ng maputlang rosas na rosas. Magandang umaga, sabi niya. Nakangiti. Napakaganda mo ngayon. Napakaganda mo ngayon. Kinuha ko ang mga bulaklak at inamoy ito. Salamat. Dala mo ang ID mo? Birth certificate? Tanong niya. Kinapa ko ang aking bag. Lahat nandito. Kung gayon, tara na. Sabi niya. Iniaabot ang kanyang kamay. Binibining Sofia Santos. Bibigyan mo ba ako ng karangalan na kumuha ng marriage license kasama mo? Inilagay ko ang aking kamay sa kanya. Tara na. Ang opisina ng City Civil Registrar ay nasa isang lumang 3 palapag na gusali sa downtown. Dumating kami ng 8:30 at may pila na. Malinaw na isang sikat na araw para magpakasal. Puno ang pila ng mga batang mag-asawa, ang mga babae. Marami sa kanila ay nakaputing bestida at may hawak na mga bulaklak. Ay may mahiyain at nasasabik na mga ngiti. Ang mga lalaki naman ay karaniwang mukhang kinakabahan, palaging tinitingnan ng oras o inaayos ang kanilang mga damit. Ang hangin ay puno ng isang matamis at masayang enerhiya. Nakatayo kami ni Miguel sa gitna ng pila. May 7 o 8 mag-asawa sa unahan namin. Mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Medyo pawis ang kanyang palad. Kinakabahan ka? Tanong ko ng may ngiti. Medyo. Tapat niyang inamin. Mas kinakabahan pa ako kaysa noong kumuha ako ng college entrance exam. Sumandal ako sa kanyang balikat. Ako rin. Mainit at kaaya-aya ang sikat ng araw. Tiningnan ko ang bahagi ng kanyang leeg na nakikita sa ilalim ng kanyang kwelyo at biglang nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan. Ito ang lalaking makakasama ko habang buhay. Dahan-dahang umusad ang pila. Ang aircon sa loob ng gusali ay todo lakas. At isang bugso ng malamig na hangin ang sumalubong sa amin pagpasok namin. Itinuro kami ng isang empleyado sa isang counter para kumuha ng numero at punan ang aplikasyon. Kumuha si Miguel ng mga form habang ako ay naghihintay. Sa likod ng counter ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na babae. Marahil nasa maagang 50, na may maikling buhok at manipis na salamin. Kinuha niya ang ID at birth certificate ni Miguel. Tumingin pababa para magsulat ng ilang tala. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Napunta ang kanyang mga mata sa aking mukha. Matalas ang kanyang tingin, na para bang sinusubukan niyang makita ang nasa loob ko. Hindi ako mapakali at umiwas ng tingin. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Inabot ang isang numerong tiket at ang mga form kay Miguel. Nakahanap kami ng isang pares ng upuan sa isang sulok para punan ang mga ito. Simple lang ang aplikasyon. Pangunahing impormasyon. Isang deklarasyon ng marital status. Kumuha ako ng isang bolpen at maingat na isinulat ang aking pangalan. Sofia Santos. Libo-libong beses ko na itong isinulat, ngunit hindi kailanman naramdamang ganito kabigat. Pagkatapos naming matapos, naghintay kami na tawagin ang aming numero. Kumuha si Miguel ng tubig. Mag-isa akong nakaupo roon. Tumayo ang nasa katanghaliang gulang na clerk mula sa likod ng kanyang counter at sumulyap sa aming direksyon. Nagtama ang aming mga mata sa isang maikling sandali bago siya umiwas ng tingin. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata. Ito ay isang tingin ng pagkilala o marahil simpatya. Umiling ako. Sinasabi sa sarili na nag-i-imagine lang ako. Bumalik si Miguel na may dalang 2 paper cup ng tubig. Heto, painitin mo ang mga kamay mo. Ang lamig dito. Kinuha ko ang tasa. Ang mainit na singaw ay nagpapalabo sa aking mukha. Yung clerk. Mahinang sabi ko. Tingin ko, tinitingnan niya ako. Sinundan ni Miguel ang aking tingin. Sino? Yung nasa information desk? Yung may maikling buhok? Sandali siyang tumingin. Baka iniisip niya lang na maganda ka. Sinamaan ko siya ng tingin. Seryoso ka. Seryoso ako. Tumawa siya. Maganda ang magiging asawa ko. Ang mga numero sa display screen ay tumataas, papalapit ng papalapit sa amin. Tinitigan ko ang screen. Nagsisimulang mamawis muli ang aking mga palad.
Dahan-dahang inilagay ni Miguel ang kanyang braso sa aking mga balikat. Matatapos din ito sa 1 minuto. Tumango ako at sumandal sa kanya. Sinasamyo ang pamilyar at bahagyang amoy ng sabong panlaba sa kanyang damit. Sa loob ng 3 taon, ang amoy na iyon ay nangangahulugang ginhawa. Number 37. Please proceed to window 3. Umiilaw ang aming numero. Hinila ako ni Miguel patayo. Tayo na. Naglakad kami, patungo sa window 3. Nakaupo sa likod ng salamin, ang parehong nasa katanghali ang gulang na babaeng clerk. Ang nameplate sa kanyang desk ay may nakasulat na P. D.E. Leon. Tumingin siya sa amin. Neutral ang kanyang ekspresyon. Maupo po kayo. Mga ID, birth certificate, at mga litrato. Medyo paos ang kanyang boses. Ang kanyang tono ay purong negosyo. Ipinasa ni Miguel ang mga dokumento sa puwang. Kinuha ito ni Ginay De Leon at sinimulang suriin ang lahat. Ang kanyang mga daliri ay ritmikong tumatapik sa keyboard. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana sa likod niya, na lumilikha ng isang silaw sa kanyang salamin. Hindi ko makita ang kanyang mga mata. Sofia Santos. Miguel Reyes. Binasa niya ang aming mga pangalan ng malakas, na para bang may kinukumpirma. Opo, sagot ni Miguel. Tumingin siya. Sa pagkakataong ito, ay direkta sa akin. Dala niyo ang mga litrato? 3 2x2? Pulang background? Opo, sabi ko. Kinukuha ang mga ito mula sa aking bag at ipinapasa sa kanya. Habang kinukuha niya ang mga litrato, dumampi ang kanyang mga daliri sa akin. Napakalamig ng mga ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang litrato. Pagkatapos ay tumingin muli sa amin, na para bang upang i-verify na kami ang parehong mga tao. Lumipas ang mga segundo. Ang mag-asawa sa kabilang bintana ay tapos na at masayang kumukuha ng mga litrato kasama ang kanilang bagong marriage certificate. Kami ay natigil pa rin sa yugto ng pag-verify ng dokumento. Umusog si Miguel sa kanyang upuan. Medyo hindi mapakali. May problema po ba? Wala. Sabi ni Gnang De Leon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa akin. Miss Santos, maaari mo bang kumpirmahin ang impormasyong ito? Itinulak niya ang isang form sa puwang. Itinuturo ang huling linya. Yumuko ako para tingnan. Ito ang deklarasyon ng marital status na nangangailangan ng aking lagda. Pipirmahan dito? Tanong ko. Kumuha ng bolpen. Bigla niyang hininaan ang kanyang boses. Miss Santos, maaari ka bang lumapit ng kaunti? Madilim dito. Siguraduhing malinaw mong nakikita bago ka pumirma. Nalilito. Yumuko ako. Sa sandaling iyon, mabilis na lumabas ang kanyang kamay mula sa ilalim ng counter at mabilis na ipinatong ang isang maliit at nakatuping parisukat na papel sa aking palad. Napakabilis ng kilos na halos hindi ito nakikita. Natigilan ako. Hawak ang papel sa aking kamay. Manhid ang dulo ng aking mga daliri. Ang kanyang mga mata, na pinalaki ng kanyang salamin, ay nakatitig sa akin. Matindi ang tingin. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang normal na lakas ng boses. Napirmahan mo na ba? Mekanikal akong tumango at nilagdaan ang aking pangalan sa form. Nanginginig ang aking kamay. At naging baluktot ang lagda. Sige, sabi niya, kinukuha pabalik ang form. Mangyaring maghintay sandali habang gumagawa ako ng mga kopya. Kinuha niya ang aming mga dokumento at pumasok sa isang opisina sa likod niya. Lumingon si Miguel sa akin. Anong problema? Ang putla mo. Kinuyom ko ang aking kamao. Ang sulat ay tumutusok sa aking palad. Wala. Narinig kong sabi. Nanginginig ang aking boses. Baka dahil lang sa malamig na A. C. 2 o 3 minuto lang nawala si GNeng De Leon. Ngunit bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Hawak ko ang sulat sa aking palad. Pakiramdam ko ay may hawak akong mainit na baga. Sobrang init na halos sumigaw ako. Gusto ko itong buksan, ngunit natatakot ako. Nariyan si Miguel. Hawak pa rin ang aking kamay. Mainit ang kanyang kamay.
Ngunit naramdaman ko ang isang ginaw na lumalabas mula sa aking mga buto. Ang ingay sa waiting area ay tila humina, na parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Nakita ko ang mag-asawa mula sa kabilang bintana, na nagyakapan. Ang ngiti ng babae ay nagniningning. Nakita ko ang isang matandang mag-asawa sa isa pang bintana, kumukuha ng kapalit para sa isang nawawalang sertipiko. Parehong may puting buhok, magkahawak kamay pa rin. Nakita ko ang mga alikabok na sumasayaw sa mga sinag ng araw. Lahat ay parang hindi totoo. Bumalik si Gineng De Leon na may mga kopya. Umupo siya at sinimulang i-enter ang aming impormasyon sa computer. Ang tunog ng kanyang pagtatype ay matatag, ritmiko. Tinitigan ko ang kanyang mukha, sinusubukang basahin ang isang bagay sa kanyang kalmadong ekspresyon. Ngunit nanatili siyang nakayuko, nakatuon sa screen. Sige, sabi niya. Inaayos ang mga dokumento at ipinapasa pabalik. Maari kayong maghintay doon para tawagin para sa panunumpa at para matanggap ang inyong sertipiko. Ang kanyang tono ay ganap na normal. Pareho ng ginagamit niya sa sinumang mag-asawa. Ngunit ang kilos na iyon, ang paraan ng pag-abot niya sa akin ng sulat, ang malalim na tingin sa kanyang mga mata, hindi maaaring imahinasyon ko lang iyon. Kinuha ni Miguel ang mga dokumento. Salamat po. Kinuha niya ang aking kamay at tumayo kami. Patungo sa maliit na silid ng seremonya. Basa ng pawis ang aking palad. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Huminto si Miguel at tiningnan ako ng may pag-aalala. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Kailangan kong gumamit ng banyo. Sabi ko, tuyo ang aking boses. Binitawan niya ang aking kamay. Sige, sige. Maghihintay ako dito. Tumango ako at naglakad patungo sa mga banyo. Hindi matatag ang aking mga hakbang. Na para bang naglalakad ako sa bulak. Ang banyo ay nasa isang tahimik na sulok sa likod ng gusali. Walang tao. Nagmamadali akong pumasok sa isang cubicle. Nilak ang pinto at sumandal dito. Ang aking puso ay kumakabog sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim ng ilang beses at nanginginig na binuksan ang aking kamay. Medyo basa na ng pawis ang sulat. Maingat ko itong binuklat. Ito ay isang maliit na piraso ng papel, pinilas mula sa isang notepad, na may magaspang na gilid. Mayroon lamang isang linya. Nakasulat sa malakas at maayos na itim na tinta. Mayroon siyang 4 na ari-arian. Lahat nasa isang premarital trust. Mag-ingat ka. Pakiramdam ko ay tinamaan ako ng maso sa dibdib. Nagdilim ang aking paningin sandali at kinailangan kong kumapit sa pader para manatiling nakatayo. 4 na ari-arian. Isang premarital trust. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi kailanman sinabi sa akin ni Miguel na mayroon siyang 4 na ari-arian. Ang lagi lang niyang sinasabi ay ang aming kondo bilang isang shared home. Palagi siyang malabo tungkol sa lahat ng iba pa. Inakala ko na mayroon pang ibang real estate ang kanyang pamilya, marahil sa pangalan ng kanyang mga magulang. Isang premarital trust. Bagamat hindi ako isang abogado, alam ko kung ano ang ipinapahiwatig nito. Nangangahulugan ito na ang mga ari-ariang iyon ay walang kinalaman sa akin. Kahit na maging kasal kami ng ilang dekada, kahit na ilaan ko ang buong buhay ko sa aming pamilya. Ngunit bakit niya ito gagawin? At bakit hindi niya sasabihin sa akin? 3 taon. Akala ko wala kaming mga lihim. Akala ko gusto niya talagang makasama ako habang buhay. Ang mga fluorescent na ilaw sa banyo ay nakakasilaw, na nagpapasakit sa aking mga mata. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Maputla ang aking mukha. Namumula ang gilid ng aking mga mata. Kumislap ang gintong laket mula sa kanyang lola sa ilalim ng ilaw. Biglang, lahat ng mga piraso ay nag-ugnay. Ang hindi natapos na babala ng lola. Ang mga nag-aalalang tanong ng aking ina. Ang komplikadong tinginig ng De Leon. Alam nilang lahat, ako lang ang walang alam. May narinig akong mga yapak sa labas, mga taong nag-uusap. Mabilis kong isinilid ang sulat sa aking pitaka. Binuksan ang gripo at naghilamos ng malamig na tubig. Ang tao sa salamin ay mukha pa ring kahabag-habag. Kinuha ko ang aking compact
at naglagay ng kaunting pulbos, sinusubukang takpan ang aking pamumutla. Huminga ng malalim, Sofia. Huwag magpanik. Hindi ngayon. Inayos ko ang aking buhok. Itinayo ang aking damit at itinulak ang pinto. Naghihintay pa rin si Miguel sa labas ng silid ng seremonya. Lumapit siya agad nang makita ako. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Hinawakan niya ang aking noo. Kung hindi pa rin maganda ang pakiramdam mo, maaari tayong bumalik sa ibang araw. Ang kanyang ekspresyon ay napakatotoo, puno ng pag-aalala. Kung ito ay isang palabas, siya ay isang napakahusay na aktor. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, hinahanap kahit isang pahiwatig ng panlilinlang, ngunit ang nakita ko lang ay pag-aalala at pagmamahal. Okay lang ako, nakangiti kong sabi. Kukuha ako ng mainit na maiinom, agad niyang sabi. Maghintay ka rito. Nagmamadali siyang pumunta sa maliit na snack bar malapit sa pasukan. Pinanood ko ang kanyang likod. Ang kanyang puting shirt ay kitang-kita sa karamihan. Ang lalaking ito na minahal ko sa loob ng 3 taon. Ang lalaking ito na akala ko ay makakasama ko habang buhay. Ano pa ang itinatago niya sa akin? Ang sulat ay parang isang tinik na nakabaon sa aking puso. Bakit sinabi sa akin, Ningnang? De Leon? Sino siya? Paano niya malalaman ang mga bagay na ito? Ang tingin na iyon sa kanyang mga mata ang awa. Ang pag-aalinlangan. Dapat mayroong higit pa sa kuwentong ito. Hindi ko maaaring basta na lang pumasok doon at lagdaan ang lisensyang iyon. Ang sikat ng araw ay pumasok sa matataas na salaming bintana na lumilikha ng isang ginintuang halo sa paligid niya. Napakaliwanag at dalisay ng kanyang ngiti, na para bang lahat ng liwanag sa mundo ay nakatuon sa kanya. Naglakad siya patungo sa akin. Nauna ang amoy ng sariwang kape. Pinanood ko siya. Ang lalaking ito na malapit ng maging aking asawa. Biglang pumasok sa isip ko ang nakaraang 3 taon. Ang birthday card na pinagpuyatan niyang i-drawing para sa akin. Ang paraan ng palagi niyang pag-alala, na ayaw ko ng kinsay. At tinitiyak na sabihin sa waiter, ang pagkakataong umupo siya sa tabi ng aking kama. Buong gabi nang ako ay may sakit. Ang liwanag sa kanyang mga mata, nang yakapin niya ako, at sabihing magkakaroon kami ng tahanan. Peke ba lahat? Ang lambing? Ang mga pangako? Ang mga simple at pang-araw-araw na sandali? Isang pagganap ba lahat? Tumayo siya sa harap ko, at inabot sa akin ang isang tasa ng kape. Heto, inumin mo habang mainit. Mag-ingat ka. Kinuha ko ang paper cup. Ang init ay kumalat mula sa dulo ng aking mga daliri. Tumingin siya sa aking mukha. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti. Sofia, ano yon? Hindi pa rin maganda ang itsura mo. Tiningnan ko siya. Sa mga matang hinagkan ko, nang hindi mabilang na beses. Pagkatapos ay narinig ko ang sarili kong boses. Kasing kalmado at hiwalay na parang pag-aari ng iba. Nakalimutan ko ang birth certificate ko. Tila huminto ang oras ng ilang segundo. Tumigas ang ngiti sa mukha ni Miguel. Kumurap siya, na para bang hindi niya ako narinig ng tama. Ano? Ang birth certificate ko? Ulit ko. Ang aking boses ay nakapagtatakang kalmado pa rin. Nakalimutan ko. Nasa nightstand ko. Nagmamadali ako kaninang umaga at nakalimutan kong ilagay sa aking bag. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay tumingin sa folder ng dokumento sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob ay tanging ang kanyang birth certificate, ang kanyang ID, at ang aming mga litrato. Talagang wala ang sa akin. Paano mo? Lumingon siya pabalik sa akin. Hindi mo ba chinek kaninang umaga? Chinek ko. Sabi ko, ang aking mga salita ay sinusukat at pantay. Pero ID at mga litrato lang ang tiningnan ko. Ang certificate ay nasa nightstand ko, kasama ng aking makeup. Akala ko napak ko na, pero hindi pala. Ang kasinungalingan ay lumabas ng napaka-natural, napakakinis, na ikinagulat ko mismo. Nagbago ang ekspresyon ni Miguel mula sa pagkalito tungo sa hindi paniniwala. At sa huli, ay nanatili sa isang hitsura ng magkahalong pagkadismaya at pagbibitiw. Hay nako! Ikaw, bumuntong hininga siya. Inabot ang kamay para guluhin. Nang bahagya ang aking buhok. Lagi ka talagang makakalimutin. Kaya anong gagawin natin ngayon? Babalikan.
Sulyap ko sa orasan. 10:20 na. Kung babalikan natin at babalik, siguradong mawawala ang pwesto natin sa pila, sabi ko. Tsaka, medyo nahihilo at hindi maganda ang pakiramdam ko. Baka dapat i-reschedule na lang natin. Mungkahi ko. Pinag-aralan niya ang aking mukha. Kumunot ang kanyang noo. Talaga bang hindi maganda ang pakiramdam mo? Kanina ka pa maputla. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sa tingin ko, siguro hindi ako nakatulog ng maayos kagabi at hindi nakakatulong ang hindi pagkain kaninang umaga. Medyo masama ang tiyan ko ngayon. Agad siyang nag-alala. Kung gayon, umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Hindi naman apurahan ang lisensya. Pwede tayong bumalik sa ibang araw. Kinuha niya ang kape mula sa akin, gamit ang isang kamay, at inilagay ang isa niyang braso sa aking mga balikat. Tara na, ihahatid kita pa uwi. Lumabas kami sa opisina ng City Civil Registrar. Ang matinding sikat ng araw ay nagpaluha sa aking mga mata. Mayroon pa ring mga bagong kasal na kumukuha ng mga litrato sa mga hagdanan. Ang kanilang mga tawa ay malutong na umaalingaw-ngaw. Kinuha ni Miguel ang sasakyan. Habang ako ay naghihintay, isang malakas na hangin ang humampas sa aking mukha. Habang inaayos ko ito, dumulas ang gintong lakit sa aking leeg. Malamig ang pagdampi nito sa aking balat. Naalala ko ang hitsura sa mukha ng kanyang lola, nang sabihin niyang may mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Naalala ko ang matinding tingin sa mga mata ni Gineng. De Leon habang inaabot niya sa akin ang sulat. Mabigat ang aking dibdib, na para bang may malaking bato na nakadagan dito. Huminto ang itim na SUV ni Miguel. 3 taon na niyang gamit ito at inaalagaan ng mabuti. Binuksan ko ang pinto at sumakay. Ang pamilyar na amoy ng lemongrass air freshener na pinili ko ang sumalubong sa akin. Sabi niya, ay nakakaginhawa raw ang amoy. Seatbelt, sabi niya. Yumuko para i-check ang sa akin. Dumampi ang kanyang braso sa aking dibdib. Mainit ang kanyang hininga. Karaniwan, yumuyuko ako at hinahalikan ang kanyang pisngi. Ngayon, hindi ako gumalaw. Umalis ang sasakyan sa parking lot at sumama sa trapiko. Mas kaaya-aya ang klima sa loob ng sasakyan kaysa sa nagyayelong hangin sa opisina. Binuksan ni Miguel ang radyo at pinuno ng malambing na musika ang sasakyan. Anong gusto mong kainin? Tanong niya. Pwede kitang lutuan ng lugaw sa bahay. O pwede tayong bumili ng sopas. Umuwi na lang tayo, sabi ko. Gusto kong humiga. Nagmaneho kami ng tahimik. Tanging ang musika at ang ingay ng trapiko sa labas ang maririnig. Sa isang pulang ilaw, lumingon siya sa akin. Sofia, kinakabahan ka lang ba? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Tungkol sa pagpapakasal? Tiningnan ko siya nang hindi nagsasalita. Isang mapait na ngiti ang kanyang pinakawalan. Sa totoo lang, kinakabahan din ako. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Iniisip ko, handa na ba talaga akong bigyan ka ng magandang buhay? Mapapasaya ba kita? Ang kanyang mga salita ay tila napakatotoo. Nagniningning ang kanyang mga mata. 1 linggo na ang nakalipas. Maiiyak ako sa tuwa. Ngayon, isang ginaw lang ang naramdaman ko sa aking puso. Bibigyan mo ba ako ng magandang buhay? Tanong ko. Malambing ang aking boses. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sabi niya, inaabot ang aking kamay. Sofia, alam kong marami akong pagkukulang. Hindi ako romantiko, hindi ako magaling sa matatamis na salita, pero totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Alagaan ka at pasayahin ka araw-araw. Mainit ang kanyang kamay. Makapal ang kalyo sa palad. Ito ang kamay na humawak sa akin. Nang hindi mabilang na beses. Na yumakap sa akin. Nang hindi mabilang na beses. Inalis ko ang aking kamay at tumingin sa bintana. Medyo pagod ako. Gusto kong matulog sandali. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabing, sige, matulog ka. Gigisingin kita pagdating natin doon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ngunit hindi ako makatulog. Ang aking isip
ay puno ng mga salita sa sulat na iyon. 4 na ari-arian. Isang premarital trust. Bakit niya gagawin iyon? Kung gusto niyang protektahan ang kanyang mga ari-arian, pwede namang hindi niya sabihin sa akin. Bakit kailangang gawin ng lihim? Pinoprotektahan niya ba ang mga ito mula sa akin? O mayroon bang ibang dahilan? Huminto ang sasakyan sa harap ng aking apartment building. Dahan-dahang tinawag ni Miguel ang aking pangalan. Sofia, nandito na tayo. Minulat ko ang aking mga mata at tinanggal ang aking seatbelt. Sasama ako sa taas, sabi niya. Bumaba ng sasakyan. Hindi na kailangan. Sabi ko, hindi ba't kailangan mong bumalik sa opisina? May kailangan sa'yo ang iyong ama, di ba? Mas mahalaga ka kaysa sa opisina. Natural niyang sinabi. Hindi na ako nakipagtalo pa. Umakyat kami sa hagdanan. Magkasunod. Tahimik ang pasilyo. Tanging ang aming mga yapak ang umaalingaw-ngaw. Sa aking pinto, kinuha ko ang aking susi at binuksan ito. Narinig kami ni Leo at tumakbo. Kumakaskas sa aking binti. Yumuko ako at binuhat siya. At nagsimula siyang humilik ng may kasiyahan. Gusto mo ng tubig? Tanong ni Miguel. Patungo sa kusina. Na para bang sarili niya. Kukunin ko para sa'yo. Kaya ko nang kunin, sabi ko. Dapat ka nang umalis. Gusto ko talagang mapag-isa muna. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina. Tinitingnan ako ng may komplikadong ekspresyon. Ang tingin na iyon ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Para bang alam niyang may mali. Ngunit wala siyang sinabi. Tumango lang siya. Sige. Magpahinga ka na. Dadalhan kita ng hapunan mamaya. Wag na. Hindi abala. Sabi niya. Lumapit at niyakap ako ng marahan. Matulog ka na. Huwag kang mag-isip ng sobra. Kukuha tayo ng lisensya sa ibang araw. Pipili tayo ng mas magandang araw. Ang kanyang yakap ay mainit at pamilyar. Umiyak ako sa yakap na ito. Tumawa dito. Naglambing dito. Ngunit ngayon, nanigas lang ako. Binitawan niya ako at ginulo ang aking buhok. Aalis na ako. Sumara ang pinto. Sumandal ako rito. Pinakikinggan ang kanyang mga yapak na papalayo sa hagdanan. Pagkatapos, dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Lumapit si Leo at sinundot ang aking kamay. Gamit ang kanyang ulo, niyakap ko siya. Ibinaon ang aking mukha sa kanyang malambot na balahibo. At sa wakas ay dumaloy ang mga luha tahimik. Mainit na mga luha. Hindi ko alam kung gaano ako katagal umiyak. Nang mainip si Leo at kumawala, tumayo ako at pumunta sa banyo. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Ang aking refleksyon sa salamin ay isang gulo pula at namamaga ang mga mata, maputla ang muka. Binuksan ko ang aking pitaka at kinuha ang sulat. Lukot na ito dahil sa pagkakahawak ko, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Mayroon siyang 4 na ari-arian. Lahat nasa isang premarital trust. Mag-ingat sa ano? Mag-ingat sa kanyang mga kasinungalingan? Mag-ingat sa kanyang mga pakana? O mag-ingat sa iba pa? Signang. De Leon. Kailangan ko siyang hanapin. Kinabukasan ay Lunes. Nag-sick leave ako sa trabaho. Alas 9 ng umaga. Bumalik ako sa opisina ng City Civil Registrar. Hindi gaanong matao kumpara sa nakaraang araw. Ngunit mayroon pa ring ilang mag-asawa sa pila. Agad kong nakita si GNeng. De Leon. Nasa likod siya muli ng information desk. Nakayuko. Inaayos ang ilang mga file. Tumayo ako sa malayo. Nag-aalinlangan. Dapat ba akong lumapit at tanungin siya? Tanungin siya kung bakit niya ibinigay sa akin ang sulat. Aaminin ba niya? Sakto. Tumingala siya. Tiningnan niya ang buong silid. At sa wakas, ay napunta sa akin. Nagtama ang aming mga tingin. Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay bahagyang tumango sa akin. Tila sinasabi ng kanyang ekspresyon. Alam kong darating ka. May sinabi siya sa isang kasamahan sa tabi niya. Pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa mga banyo. Habang dumadaan siya sa akin, bumulong siya. Hagdanan. Nang hindi humihinto sa paglalakad, nagsimulang kumabog ang aking puso.
Naghintay ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumunod sa kanya. Ang hagdanan ay nasa pinakalikod ng gusali. Liblib at bihirang gamitin. Naroon na si Geeneng. De Leon. Nakasandal sa pader. Isang hindi pa nasisindihang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang makita niya ako, isinuksok niya ito pabalik sa pakete. Dumating ka, sabi niya. Pantay ang kanyang boses. Yung sulat? Sabi ko, diretso sa punto. Tiningnan niya ako. Malalim ang kanyang tingin. Ang ibig sabihin nito ay kung ano mismo ang nakasulat. Si Miguel Reyes ay may 4 na ari-arian na nakarehistro sa kanyang pangalan. At bago mag-apply para sa marriage license, inilagay niya ang lahat ng ito sa isang premarital trust na nangangahulugan sa legal na paraan. Wala itong kinalaman sa iyo. Paano mo nalaman yan? Tanong ko. Siniyasat mo ba siya? Hindi ko na kailangan. Sabi niya na may maliit at mapait na ngiti. Ang asawa ko ang nag-asikaso ng mga papeles. Natigilan ako. Ang asawa mo? Ang asawa ko ay isang paralegal sa isang law firm na dalubhasa sa mga trust at estate, paliwanag niya. Noong nakaraang linggo, umuwi siya at nabanggit sa hapunan na isang binata ang pumunta para mag-set up ng isang premarital trust para sa 4 na ari-arian. Lahat ng ito ay malalaki, nasa magagandang lokasyon. Sinabi ng lalaki, na galing sa kanyang pamilya, ang mga ito, at gusto niyang maayos ang mga legal na bagay para maiwasan ang mga alitan sa hinaharap. Huminto siya. Tinitingnan ako. Hindi ko alam ang pangalan ng iyong kasintahan noon, pero kahapon, nang makita ko ang iyong aplikasyon, Miguel Reyes at Sofia Santos, alam ko na, ang binatang tinutukoy ng aking asawa ay si Miguel Reyes. Nanlamig ang aking mga kamay at paa. 10 araw na ang nakalipas, sabi ni Ganeng. De Leon. Ang araw pagkatapos ninyong itakda ang petsa para kumuha ng lisensya, 10 araw na ang nakalipas. Noong araw na iyon, sinabi sa akin ni Miguel na kailangan niyang makipagkita sa isang kliyente at umuwi ng napakagabi. Nagtabi pa ako ng hapunan para sa kanya. Iyon pala, ay nagsiset up siya ng isang trust. Bakit mo sinabi sa akin? Narinig kong nanginginig ang aking boses. Hindi mo naman kailangang sabihin. Sandaling natahimik si GNA. De Leon. Kinuha niya muli ang sigarilyo mula sa pakete. Pinapaikot ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. 20 taon na akong nagtatrabaho dito. Dahan-dahan niyang sinabi. Napakarami ko nang nakitang mag-asawa na pumasok. Masaya at nasasabik. At umalis na may pulang mga mata. At mas marami pa akong nakitang bumalik pagkatapos ng ilang taon para mag-file ng diborsyo. Nag-aaway ng husto para sa iisang ari-arian. Tumingala siya sa akin. Nang pinupunan mo ang iyong form kahapon, nakita ko ang tingin sa iyong mga mata. Napakatotoo. Mahahalata kung mahal mo talaga siya, na wala kang ibang iniisip. Kaya, nagpa siya akong makialam. Isang mapanlibak na tawa ang kanyang pinakawalan. Baka hindi ko dapat ginawa. Baka may mga dahilan siya. Pero naniniwala ako na may karapatan kang malaman. Bago mo ibigay ang iyong buong buhay sa isang tao, may karapatan kang malaman kung ano ang iyong pinapasok. Madilim ang ilaw sa hagdanan. At bahagyang nasa anino ang kanyang mukha. Salamat. Sabi ko, paus ang aking boses. Huwag mo akong pasalamatan. Sabi niya, sabay kumpas ng kamay. Baka mali ako. Baka isa siyang mabuting tao na may mahirap na dahilan para gawin ito. Pero mas mabuti ang malaman kaysa hindi. May narinig kaming mga yapak na papalapit. Umayos nang tayo si Ganeng. De Leon, kailangan ko nang bumalik. Nasa iyo ang desisyon. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan akong mag-isa sa hagdanan. Sumandal ako sa malamig na pader. Pakiramdam ko ay ganap na naubos ang aking lakas. Ang araw pagkatapos naming itakda ang aming petsa, pinag-uusapan niya ang mga destinasyon para sa aming honeymoon, habang lihim na nagsiset up ng isang trust, 4 na ari-arian, na hindi niya kailanman nabanggit. Ano pa ang itinatago ng pamilya Reyes sa akin? Tumunog ang aking telepono. Si Miguel.
Tinitigan ko ang pangalan sa screen ngunit hindi sinagot. Patuloy na tumunog ang telepono. Pagkatapos ay sa wakas ay tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, isang text alert ang tumunog. Sofia, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Anong gusto mo para sa hapunan ngayong gabi? Dadalhin ko diyan. Ang kanyang tono ay napaka-normal, na para bang hindi nangyari ang kahapon. Tinitigan ko ang mga salita. Biglang pakiramdam ko ay isang estranghero ang tinitingnan ko. Ang taong ito, na nagte-text sa akin, ng magandang umaga at magandang gabi araw-araw, na nagdadala sa akin ng almusal, na naaalala ang lahat ng aking gusto. Sino ba talaga siya? Sumagot ako. Huwag na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kailangan ko ng panahon na mapag-isa. Mabilis siyang sumagot. Sige. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anuman. Hindi na ako sumagot muli. Lumabas ako sa opisina ng City Civil Registrar sa nakakasilaw na sikat ng araw. Sandali akong tumayo sa bangketa. Pagkatapos ay kinuha ang aking telepono at nagdial ng isang numero. Hoy! Jess? Si Sofia to. May kailangan akong tulong sa'yo. Si Jessica ay kaibigan ko mula sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon sa Register of Deeds. Nagkita kami sa isang coffee shop. Dumating si Jess na nagmamadali. Agad na nagrereklamo tungkol sa trapiko. Ano ba yung malaking emergency? Tanong niya. Sumipsip sa kanyang latte. Napakahiwaga mo sa telepono. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos ay sa wakas ay sinabing, Jess, kailangan kong tulungan mo akong tingnan ng isang bagay. Tingnan ng, mga record ng ari-arian ng isang tao, sabi ko. Si Miguel Reyes, ang aking kasintahan. Natigilan si Jess, ibinaba ang kanyang tasa. Sofia, alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Labag yan sa mga patakaran. Kinagat ko ang aking labi. Jess, wala na akong ibang pagpipilian. Malapit na akong ikasal sa kanya. Pero hindi ko man lang alam kung ano ang kanyang sitwasyong pinansyal. Kahapon, may nagsabi sa akin na mayroon siyang 4 na ari-arian. Lahat ay nasa isang premarital trust. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jess. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Isang clerk sa Marriage License Bureau. Ang kanyang asawa ay isang paralegal na nag-asikaso ng trust. Sandaling natahimik si Jess. Pagkatapos, ay kinuha ang kanyang telepono. Paano ispell ang pangalan? Mayroon ka ba ng kanyang SSS number? Ipinakita ko ang isang larawan ng ID ni Miguel mula sa aking telepono na mayroon ako noong nag-apply kami para sa isang visa. Tiningnan ito ni Jess at nagsimulang tumawag. Lumakad siya patungo sa bintana at nagsalita ng ilang minuto. Pagkatapos ay bumalik. Pinatingnan ko sa isang kasamahan. Sabi niya sa mababang boses, mayroon nga siyang 4 na ari-arian. Isa sa Golden Terrace Subdivision, 1,500 square feet. Binili noong 2015. Isa sa Southside Rivera Lofts, 1,300 square feet. Binili noong 2018. Isa sa isang lumang gusali sa downtown, 900 square feet, pero nasa isang magandang school district. At ang huli ay ang iyong kondo, sa Kanluran, 1,400 square feet, binili noong nakaraang taon. Nakikinig ako. Namawis ang aking mga palad. Paano ang tungkol sa trust? Tanong ko. Hindi ko makita ang mga tiyak na detalye niyan. Ngunit ang mga record ay nagpapakita na isang notice of trust ang inihain kamakailan. Sabi ni Jess. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sofia, anong gagawin mo? Hindi ko alam, sabi ko. Talagang hindi ko alam. Kailangan kong mag-isip. Sige Jess, salamat. Alam mong hindi ko sasabihin kanino man ang tungkol dito. Hinawakan niya ang aking kamay. Pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung nagtatago na siya ng mga ari-arian sa iyo, kailangan mong maging maingat sa kasal na ito. Tumango ako. Pagkaalis ni Jess, hindi ako umuwi. Naglakad-lakad lang ako sa mga kalye ng ilang oras. Bandang 4 ng hapon, isa pang text ang dumating mula kay Miguel. Sofia, nasa baba ako. Nagdala ako ng sopas at gamot. Pwede ka bang bumaba para kunin? Hindi ako aakyat.
Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Nakaparada ang kanyang sasakyan doon. Nakasandal siya rito. May hawak na isang plastic bag. Nakatingala sa aking bintana. Nagtago ako sa likod ng kurtina. Muling tumunog ang aking telepono. Siya iyon. Tinanggihan ko ang tawag at nag-text pabalik. Kailangan ko talagang mapag-isa. Umuwi ka na. Please. Sumagot siya. Iniwan ko ang sopa sa doorman. Tandaan mong kunin. Kailangan mong kumain at uminom ng gamot. Hindi ako sumagot. Bandang 8 ng gabi. Tumawag ang doorman. Para sabihing may iniwan si G. Reyes para sa akin. Bumaba ako para kunin ito. Ito ay isang termos ng mainit na sopas na manok at isang kahon ng gamot sa sipon. Nakadikit sa termos ay isang sticky note na sulat kamay niya. Kainin mo habang mainit. Magpahinga ka na. Titingnan kita bukas. Tinitigan ko ang kanyang sulat kamay. At nagsimulang manlabo ang aking mga mata. Bumalik ako sa aking apartment. At binuksan ang termos. Ang amoy ng sopas ay pumuno sa maliit na espasyo. Ito ang paborito kong klase. Naalala pa niyang magdagdag ng dagdag na luya at perehil. Kumuha ako ng isang kutsara. Mainit ito. Tama lang ang timpla. Habang kumakain ako, isang luha ang pumatak sa sopas. Anong klaseng tao siya? Sa isang banda, lihim niyang pinoprotektahan ang kanyang mga ari-arian mula sa akin. At sa kabilang banda, napakadetalyado ng kanyang pag-aalaga sa akin. Alin ang totoong Miguel? Sa sumunod na 2 araw, araw-araw na pumupunta si Miguel para mag-iwan ng pagkain, minsan sopas, minsan lugaw. Sa bawat pagkakataon, mayroong isang maliit na tala. Umuulan ngayon. Tandaan mong isara ang mga bintana. Iniwan ko ang pagkain ng pusa ni Leo sa doorman. Huwag kang magpuyat. Hindi siya kailanman humiling na umakyat, hindi kailanman namilit. Tahimik lang siyang darating. Iiwan ang mga gamit. At aalis. Sa 3 gabi, tumawag si Mama. Sofia, nakuha niyo na ba ang lisensya? Masaya ang kanyang boses. Hindi pa po, sabi ko. May nangyari. Nag-reschedule kami. Okay lang mag-reschedule. Pumili kayo ng mas magandang araw, sabi niya. Huminto siya. Siya nga pala, tumawag sa akin si Geneng Reyes kahapon. Tinanong niya kung naging maayos ang lahat. Sinabi ko sa kanya na marahil ay nag-reschedule kayo. Hindi na siya nagtanong ng marami. Sinabi lang na ipaalam ko sa kanya kapag nagtakda na kayo ng bagong petsa. Ano pa ang sinabi niya? Wala naman. Mga maliliit na usapan lang. Biglang hininaan ni Mama ang kanyang boses. Sofia, nag-aaway ba kayo ni Miguel? Hindi po. Huwag kang magsinungaling sa iyong ina, sabi niya. Ilang araw ka nang hindi nagpo-post online at hindi ka tumatawag sa akin. Palagi kang tumatawag sa akin. Masaya ka man o malungkot, may bumara sa aking lalamunan. Ma, okay lang ako, pagod lang, kung mayroon kang ikinalulungkot. Kailangan mong sabihin sa akin, sabi niya. Puno ng sakit ang kanyang boses. Ano man ang mangyari, nasa panig mo kami ng iyong ama. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nakaupo ako sa sofa na tulala. Tumalon si Leo sa aking kandungan. Hinaplos ko ang kanyang balahibo. Naaalala ang unang pagkakataon na pumunta si Miguel sa aking apartment. Suminghal si Leo sa kanya, at mukhang walang magawa si Miguel. Pagkatapos noon, nagdadala siya ng mga cat treats sa tuwing bibisita siya. At dahan-dahan, tinanggap siya ni Leo. Ngayon, mas nasasabik pa si Leo na makita si Miguel kaysa sa akin. Umiilaw ang screen ng aking telepono. Isang text mula kay Miguel. Sofia, gusto kang makita ni Lola bukas. Sabi niya ay miss ka na niya. Matagal kong tinitigan ang mensahe nang hindi sumasagot. Nagpa siya akong puntahan ng kanyang lola. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro umaasa akong may matutunan mula sa kanya. O, siguro gusto ko lang siyang makita. Sinundo ako ni Miguel. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, sumakay ako sa sasakyan. Hindi kami nag-usap sa buong biyahe. Nakatuon siya sa pagmamaneho, habang ako ay nakatingin sa bintana. Ang tanawin ng lungsod ay lumalabo, na parang nakaraang 3 taon ng aming buhay.
Nang makarating kami sa gusali ng kanyang lola, ipinarada niya ang sasakyan, ngunit hindi agad pinatay ito. Sofia, nagsimula siya. Paos ang kanyang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot. Lumingon siya para tingnan ako. Namumula ang kanyang mga mata. May maitim na bilog sa ilalim. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sabi niya. Pagod ang kanyang boses. Pero alam kong iniiwasan mo ako. Kung may nagawa akong mali, sabihin mo sa akin. Kaya kong magbago. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, na minahal ko sa loob ng 3 taon. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Tanong ko. Natigilan siya. Sabihin ang ano, tungkol sa iyo, sabi ko. Tungkol sa pamilya mo. Tungkol sa sarili mong mga bagay. Kumislap ang kanyang tingin. At umiwas siya ng mata. Ang pamilya ko ay isang normal na pamilya lang. Walang espesyal. Talaga? Isang maliit at walang ganang tawa ang aking pinakawalan. May 4 na ari-arian ba ang isang normal na pamilya? Agad na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Paano? Paano mo nalaman? Hindi ko ba dapat malaman? Tiningnan ko siya diretso sa mata. Miguel, malapit na tayong ikasal. Pero mayroon kang 4 na ari-arian sa iyong pangalan na hindi mo kailanman nabanggit sa akin. At inilagay mo lahat ng ito sa isang premarital trust, isang araw pagkatapos nating magpasya na kumuha ng ating lisensya. Sa tingin mo ba hindi ko dapat malaman ang tungkol diyan? Gumagalaw ang kanyang mga labi. Ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang mukha ay nagmula sa pamumula, tungo sa pamumutla, at sa huli ay nanatili sa isang kulay-abo na kulay. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa wakas ay nasabi niya, nakikinig ako, ngunit nanahimik siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, na namuti ang kanyang mga buko. Napakatahimik sa loob ng sasakyan, na naririnig ko ang aming parehong paghinga. Pagkatapos ng mahabang sandali, isang mapait na tawa ang kanyang pinakawalan. Sofia, may mga bagay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. Kung gayon, magsimula ka sa simula, sabi ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nang buksan niya muli ang mga ito, may bigat ang kanyang tingin na hindi ko pa nakikita dati. Yung mga ari-arian, hindi ko binili ang mga iyon. Dahan-dahan niyang sinabi. Binili ng aking ama ang mga iyon gamit ang aking pangalan. Komplikado ang mga dahilan. May kinalaman ito sa kanyang negosyo. Mga bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Pero gayon pa man, habang legal na nasa pangalan ko ang mga ito, hindi sila ganap na sa akin. At ang trust? Iginiit ko. Bakit ka gumawa ng trust? Ideya ng aking ama. Sabi niya. Sinabi niyang para protektahan ang mga ari-ariang ito. Hindi niya ipinaliwanag ang mga detalye. Sinabi lang na kailangan kong gawin ito bago tayo kumuha ng lisensya. Tiningnan niya ako. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sofia, hindi ko sinusubukang itago ang mga ito sa iyo. Ako lang, sanay lang akong gawin ang sinasabi niya. Buong buhay ko, kung anuman ang sabihin sa akin ng aking ama, ginagawa ko. Hindi ko alam kung dapat ko siyang paniwalaan. Kung hindi mo sinusubukang itago ang mga ito sa akin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Kahit isang paalala lang bago mo ginawa, para handa ako, pero wala kang sinabi. Ginawa mo ito ng lihim, pagkatapos ay umarte, na parang walang nangyari. Habang pinaplano natin ang ating kasal, natatakot ako na baka hindi mo maintindihan, sabi niya. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. Natatakot ako na baka isipin mong may masama akong balak sa iyo. Natatakot ako. Natatakot na iwanan mo ako. Tiningnan ko siya. Isang ipo-ipo ng mga emosyon sa aking puso. Miguel! 3 taon na tayong magkasama. Sabi ko. 3 taon. Akala ko mayroon man lang tayong pundasyon ng pangunahing tiwala. Mayroon! Sabi niya. Tumingin ng matalim. Sofia, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang mga ari-arian. Ang trust.
Walang anuman sa mga iyon. Ang mahalaga ay tayo. Ang ating buhay na magkasama. Paano kung ang buhay na iyon ay binuo sa mga lihim at panlilinlang? Tanong ko. Paano kung mayroon pang mga bagay na sinasabi sa iyo ng iyong ama? Na gawin at ginagawa mo lang at itinatago mo sa akin. Natigilan siya. Nakabuka ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makasagot. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila makapal, nakakasakal, sakto. Tumunog ang aking telepono. Si Jess. Sulyap ko kay Miguel. Pagkatapos ay binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Naglakad patungo sa isang kalapit na puno para sagutin. Sofia. May nahanap pa akong iba. Apurahan ang boses ni Jess. Tungkol sa negosyo ng pamilya Reyes. Ano yon? May problema ang kumpanya ng ama ni Miguel, sabi ni Jess. Narinig ko na pinutol ang kanilang credit line. At marami silang utang. Nagsisimula ng magsampa ng kaso ang mga pinagkakautangan. Maaaring kailanganin nilang simulan ang pag-embargo ng mga ari-arian. Nawalan ako ng malay. Sigurado ka ba? Tinanong ko ang isang kaibigan sa korte. May mga aktibong kaso, sabi ni Jess. Sofia, yung mga ari-arian. Malamang, hindi kasing simple ng isang premarital trust. Malamang na isang paraan ito para protektahan sila mula sa pag-embargo ng mga pinagkakautangan. Ang paglipat ng mga ito sa pangalan ni Miguel at paglalagay sa isang trust ay naghihiwalay sa kanila. Hinawakan ko ang telepono, nanginginig ang aking kamay, at isa pa, nag-alinlangan si Jess. Pinatingnan mo sa akin ang mga utang sa 4 na ari-arian. 3 sa kanila ay may mga mortgage na kinuha laban sa kanila. At lahat ng mortgage ay inihain sa nakalipas na ilang araw, bago pa man malikha ang trust. Umikot ang mundo, at kinailangan kong kumapit sa puno para manatiling nakatayo. Sofia, nariyan ka pa ba? Nandito ako. Narinig ko ang sarili kong boses. Malayo. At mahina. Jess, salamat. Pwede mo bang ipadala sa akin ang mga dokumento? Siyempre. Pero, anong gagawin mo? Hindi ko alam, sabi ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ibinaba ko ang tawag at sumandal sa puno. Nakakaramdam ng isang malalim at nanunuot na ginaw. Bumaba si Miguel sa sasakyan at naglalakad patungo sa akin. Sino yon? Tanong niya. May pahiwatig ng alarma sa kanyang mga mata. Isang kaibigan. Sabi ko, Miguel, may problema ba ang kumpanya ng iyong ama? Natigilan ang kanyang ekspresyon. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Kaya totoo nga, sabi ko, tinititigan siya sa mata. May utang ang kumpanya ng iyong ama at maaaring maembargo ang kanyang mga ari-arian. Kaya inilipat sa iyo ang mga ari-arian. Ang trust ay para protektahan sila mula sa mga pinagkakautangan. Hindi ba? Ang kanyang mukha ay abo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Ang kanyang ekspresyon ay ang lahat ng kumpirmasyon na kailangan ko. Alam mo ang lahat, sabi ko. Alam mong nalulugi ang kumpanya ng iyong ama. Alam mo kung bakit nasa pangalan mo ang mga ari-ariang iyon. Alam mo kung bakit kailangan mong gumawa ng trust. Pero wala kang sinabi sa akin. At magpapakasal ka pa rin sa akin. Hinahayaan akong pumasok nang walang alam sa isang pamilya na maaaring lunod sa utang. Sofia, hindi ganyan ang iniisip mo, sabi niya nang natataranta. Mga utang ng aking ama ang mga iyon. Wala silang kinalaman sa akin at wala silang magiging kinalaman sa iyo. Pinoprotektahan ng trust ang mga ari-arian. Hindi sila maaapektuhan. Dapyu tanto ba ang tut-atis po? Magiging maayos ang ating buhay. Pangako, pangako. Tumawa ako. Ngunit nagsimulang tumulo ang mga luha. Anong maipapangako mo sa akin, Miguel? Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Kahit ngayon, may mga mortgage ang mga ari-ariang iyon, hindi ba? Hindi sila malinis na mga ari-arian. Bahagi sila ng utang. Ganap siyang natigilan. Alam ko dahil pinatingnan ko. Sabi ko. Dahil ayaw kong maging isang tanga na pinananatiling walang alam. Isang hakbang siyang pasulong. Sinusubukang kunin ang aking kamay, ngunit umiwas ako. Huwag mo akong hawakan.
Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Sofia, patawarin mo ako. Basag ang kanyang boses. Hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo. Ako lang, hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo. Sobrang hirap ng dinadala ng aking ama. Palaging umiiyak si mama. Hindi maganda ang kalusugan ni Lola. Natatakot ako na kung malaman mo, iiwanan mo ako. Ako, hindi kita kayang mawala. Tiningnan ko ang kanyang namumulang mga mata. Ang aking puso ay parang hinihiwa. Ang lalaking ito na minahal ko sa loob ng 3 taon, ang lalaking ito na akala ko ay maipagkakatiwala ko ang aking buhay, ay nakatayo sa harap ko. Napakarupok, napakawalang magawa, ngunit ang kanyang karupukan ay hindi maaaring maging dahilan para sa kanyang panlilinlang. Miguel, sabi ko, matatag ang aking boses. Kailangan natin ng panahon. Kailangan kong mag-isip. At kailangan mong malaman kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pag-isipan ang ano. Tanong niya, nang may kaba, kung dapat ba tayong magpatuloy, sabi ko. Kung ang relasyong ito ay sulit na isugal ko ang aking buong buhay, dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Sofia, wag mong gawin ito. Alam kong nagkamali ako. Kaya kong ayusin. Kaya nating harapin ito ng magkasama. Makakahanap tayo ng paraan, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataong pumili, sabi ko. Ikaw ang gumawa ng lahat ng desisyon, at inaasahan mong tatanggapin ko ang mga ito nang walang pasubali. Miguel, hindi ganyan ang kasal. Tumalikod ako para umalis. Hinawakan niya ang aking pulso. Sofia, pakiusap. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang mukha. Bitawan mo ako, sabi ko. Matagal niya akong tinitigan. At sa wakas, dahan-dahan, binitawan niya ang kanyang hawak. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pasukan ng subdibisyon nang hindi lumilingon. Ngunit alam kong nakatayo pa rin siya roon. Pinapanood ako. Bawat hakbang ay parang naglalakad ako sa basag na salamin. Pumara ako ng taxi sa labas ng subdibisyon. Saan po tayo? Tanong ng driver. Magmaneho lang po kayo, sabi ko. Sumama ang sasakyan sa agos ng trapiko. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng lungsod. Isa-isa. Napakaganda ng lungsod na ito. Napakabuhay. Ngunit bigla kong naramdaman na wala akong mapupuntahan. Nag-vibrate ang aking telepono. Ito ang mga dokumento mula kay Jess. Hindi ko ito binuksan. Isinandal ko lang ang aking ulo sa bintana at ipinikit ang aking mga mata. Nag-check-in ako sa isang murang hotel at nanatili roon ng 3 araw. Pinatay ko ang aking telepono at hindi nakipag-ugnayan kaninuman. Sa araw, nakatitig lang ako sa aking silid. Sa gabi, pupunta ako sa isang kalapit na parke at uupo, pinapanood ang mga matatandang mag-asawa na sumasayaw, ang mga bata sa kanilang mga skateboard, ang mga magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad. Ang mundo ay puno ng buhay. Ngunit pakiramdam ko ay isang multo ako, hindi makakonekta sa anuman dito. Sa ika-4 na umaga, binuksan ko muli ang aking telepono. Dose-dosenang mga hindi nasagot na tawag at mahigit 100 mensahe ang pumasok. Mula kay Miguel, sa aking ina, sa ilang mga kaibigan. Ang huling mensahe ni Miguel ay ipinadala ng alas 2 ng madaling araw. Sofia, naghihintay ako sa baba ng iyong apartment. Maghihintay ako hanggat kailangan. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Pagkatapos ay binura ang buong thread ng pag-uusap. Tinawagan ko pabalik si Mama. Nagsimula siyang umiyak agad nang sagutin niya. Sofia, nasaan ka? Tinakot mo ako. Ma, okay lang ako, sabi ko. Kailangan ko lang lumayo at linawin ang aking isip. May nangyari ba sa pamilya Reyes? Apurahan niyang tanong. Pumunta si Gineng Reyes sa aming bahay kahapon. Namamaga ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinasabi na, pasensya na. Na masama ang sitwasyon ng kanilang pamilya. At nadamay ka pa nila. May bumara sa aking lalamunan. Ano pa ang sinabi niya?
Sinabi niyang nagkamali sila tungkol sa mga ari-arian na hindi nila dapat itinago sa iyo. Pero sinabi niyang mahal ka talaga ni Miguel at umaasa siyang hindi mo siya sisisihin. Huminto si Mama. Sofia, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ibinigay ko sa kanya ang isang maikling bersyon ng kuwento. Pagkatapos kong matagal na natahimik si Mama. Sofia, bumuntong hininga siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mali ang ginawa ng pamilya Reyes. Pero yung batang yon, si Miguel, mahahalata kong mahal ka talaga niya. Ang pagmamahal ba sa akin ay dahilan para magsinungaling siya sa akin? Hindi, sabi ni Mama. Pero lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung alam niyang nagkamali siya at kung uulitin pa ba niya. Umuwi ka muna, Sofia. Ano man ang mangyari, umuwi ka lang. Lulutuin ko ang paborito mong pagkain. Pagkatapos ng tawag, inimpake ko ang aking mga gamit at nag-check out sa hotel. Pagdating ko sa aking gusali, may ilang termos na nakatambak sa aking pinto. Lahat ay iniwan ni Miguel sa nakalipas na ilang araw. Binuksan ko ang pinto at sumugod sa akin si Leo. Umiiyak ng kaawa-awa. Niyakap ko siya at umupo sa sofa ng matagal. Sa paglubog ng araw, tumunog ang doorbell. Pumunta ako sa pinto at tumingin sa peephole. Si Miguel. Nakatayo siya sa labas. Hindi nag-ahit. Lumalim ang kanyang mga mata. Pumayat siya. Wala siyang hawak. Nakatayo lang siya roon, na parang estatwa. Matagal akong nag-alinlangan, bago sa wakas ay binuksan ang pinto. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata sandali, pagkatapos ay muling lumamlam. Bumalik ka, sabi niya. Paos ang kanyang boses. Pwede ba akong pumasok? Kahit ilang minuto lang, tumabi ako para papasukin siya. Pumasok siya sa sala at tumayo sa gitna. Medyo alanganin. Lumapit si Leo at kumaskas sa kanyang binti. At yumuko siya para haplusin ito. Maupo ka, sabi ko. Umupo siya sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga tuhod. Ang kanyang postura ay kasing tigas ng isang schoolboy. Gusto mo ng tubig? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Salamat. Umupo ako sa armchair sa tapat niya. Ang coffee table sa pagitan namin ay parang isang ilog. Marami akong pinag-isipan sa nakalipas na ilang araw. Nagsimula siya. Mababa ang kanyang boses. Tungkol sa 3 taon na magkakilala tayo. Tungkol sa lahat ng ginawa ko. Tungkol sa mga bagay na itinago ko sa iyo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pulang mga ugat. Sofia, nagkamali ako. Sobrang mali. Hindi ko dapat itinago ang mga bagay sa iyo. Hindi ko dapat pinakinggan ang aking ama at nag-set up ng trust na iyon. At lalo na, hindi ko dapat sinubukang isama ka sa gulo ng aking pamilya. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi niya pinunasan. 3 taon nang may problema. Ang kumpanya ng aking ama, sa panahon na nagkakilala tayo. Hindi ko sinabi sa iyo, dahil akala ko, kaya kong hawakan, ngunit lumaki ang mga problema. Dumami ang mga utang. Inilipat ng aking ama ang mga ari-arian sa aking pangalan para subukang iligtas ang ilang mga asset. Huminga siya ng malalim at nanginginig. Pinilit ako ng aking ama na gumawa ng trust. Sinabi niyang kung hindi ko gagawin, kukunin ang mga bahay at walang matitira sa aming pamilya. Sinabi niyang para sa kabutihan ng aming pamilya at para sa kabutihan mo rin. Ayaw niyang magdusa kakasama ko. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong ko. Kung sinabi mo sa akin noon, maaaring nakahanap tayo ng solusyon ng magkasama. Sa halip na malaman ko, mula sa ibang tao, dahil natatakot ako. Nanginginig ang kanyang boses. Sofia, sobrang takot kong mawala ka. Alam ko ang sitwasyon ng aking pamilya. Hindi ako sapat para sa iyo. Alam kong kung sasabihin ko sa iyo. Baka iwanan mo ako. Kaya pinili ko ang pinakatangang posibleng landas. Itinago ko ito sa iyo. At nagpanggap na maayos ang lahat. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay.
Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nitong mga nakaraang araw, iniisip ko, kung makakabalik ako sa nakaraan, ano ang gagawin ko? Sa tingin ko, sasabihin ko sa iyo, sa sandaling malaman ko, ang tungkol sa mga problema ng aking pamilya. Bibigyan kita ng pagpipilian, sa halip na panatilihin kang walang alam at mawalan ka ng lahat ng tiwala sa akin. Tahimik ang sala, puno lamang ng kanyang pinipigilang pag-iyak. Nakaupo ako roon, pinapanood ang lalaking ito na nasisira sa harap ko. Wala akong naramdamang galit, walang sama ng loob, isang malalim at matinding pagod lamang. Miguel, sabi ko, yung mga ari-arian, anong gagawin mo sa kanila? Tumingin siya. Pinupunasan ang kanyang mukha. Binuwag ko na ang trust, sabi niya. Lahat ng papeles ay tapos na. Ang mga ari-ariang iyon ay mga personal na asset ko na ngayon. Nakausap ko na rin ang aking ama. Mula ngayon, ang kanyang mga utang ay sa kanya na. Hindi ko na siya tutulungan na magtago ng mga asset. Binuwag mo? Tumango siya. Ginawa ko 3 araw na ang nakalipas. Tiningnan ko. Pagkatapos buwagin ng trust, anumang pagtaas sa halaga ng mga ari-ariang iyon sa panahon ng ating kasal ay ituturing na marital property. Ang principal ay premarital asset ko pa rin. Pero kahit papaano, hindi ka maiiwan na walang-wala. Isang mapait na ngiti ang kanyang pinakawalan. Alam kong hindi ito makakabawi sa anuman. Pero ito lang ang naisip kong paraan para ipakita sa iyo na seryoso ako. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ang katapatan doon ay hindi mukhang peke. Isa pa, sabi niya. Kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa coffee table. Ito ang aking huling habilin. Ipinagawa ko sa isang abogado at ipinanotaryo. Nakasaad dito na kung may mangyari sa akin, lahat ng aking mga ari-arian, kabilang ang 4 na ari-ariang iyon, ay mapupunta sa iyo. Tinitigan ko ang sobre. Nagulat. Ano? Bakit mo gagawin yan? Gusto kong malaman mo na wala akong anumang depensa laban sa iyo. Dahan-dahan niyang sinabi. Bawat salita ay malinaw. Sofia, ang pinakamaswerteng nangyari sa akin ay ang makilala ka. At ang pinagsisisihan kong bagay ay ang saktan ka. Ang huling habilin na ito ay hindi isang death wish. Para lang bigyan ka ng seguridad. Para malaman mo na anuman ang mangyari, mayroon kang safety net. Kinuha ko ang sobre. Parehong magaan at napakabigat ang pakiramdam nito. Miguel, hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan ko, sabi niya. Sofia, hindi ako nangangahas na humingi ng iyong kapatawaran. Umaasa lang ako na alam mong gusto ko talagang makasama ka habang buhay. Hindi dahil sa kung anong mayroon ka o kung sino ang iyong pamilya, dahil lang sa iyo. Tumayo siya at lumakad patungo sa akin, ngunit huminto bago pa man makalapit. Hahanap ako ng solusyon para sa kumpanya ng aking ama. Ako ang haharap sa mga utang. Hindi ko hahayaang maapektuhan ng anuman sa mga iyon ng ating buhay. Kung handa ka pa ring bigyan ako ng isang pagkakataon, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para patunayan ito sa iyo. Kung hindi, igagalang ko ang iyong desisyon. Isang huling, malalim na tingin ang ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Habang hawak ang doorknob, huminto siya. Sofia, may sakit si Lola, sabi niya. Nasa ospital siya. Gusto kanyang makita. Hindi kita sinusubukang pilitin. Siya lang. Miss ka na niya. Bumukas at sumara ang pinto. Nawala ang kanyang mga yapak sa pasilyo. Matagal akong nakaupo sa aking upuan. Ang sobre sa aking kamay ay parang nagnininga sa init. Sa labas, dahan-dahang dumilim ang langit at nagsimulang kumislap ang mga ilaw ng lungsod. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay ang notaryadong huling habilin. Ang mga tuntunin ay nakalatag sa itim at puti. Mayroon ding isang kopya ng isa pang notaryadong dokumento. Ang sertipiko ng pagbuwag para sa premarital trust. 3 araw na ang nakalipas na petsa. Sa 3 araw na hindi ako maabot,
Ginawa niya ang lahat ng ito nang mag-isa. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang aking chat kay Jess. Jess, pwede mo ba akong tulungan sa isa pang pabor? Pwede mo bang tingnan muli ang mga record ng ari-arian ni Miguel Reyes? Tingnan mo kung mayroon pa ring trust na nakahain. Pagkatapos ng kalahating oras, tumawag pabalik si Jess. Tiningnan ko. Walang record ng isang trust, pero may mga bagong lien filing. Ngayon lang nairehistro. Sa Hanma, mukhang ginamit niya ang lahat ng 4 na ari-arian bilang collateral para kumuha ng isang malaking pautang. Huminto si Jess. Sofia, anong ginagawa niya? Hindi ako sumagot, ngunit sa aking puso, mayroon akong malalim na pakiramdam na alam ko. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa ospital. Nakuha ko ang numero ng silid mula sa nurses station. Habang papalapit ako sa pinto, may naririnig akong mga boses mula sa loob. Si Gieneng. Reyes iyon. Umiiyak. Ma, kailangan mong gumaling. Gumagawa na ng solusyon si Miguel. Aayusin niya ito. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nakahiga si Lola sa kama ng ospital. Isang IV sa kanyang kamay. Mukhang napakaputla. Nakaupo si Ginang. Reyes sa tabi ng kama. Pula at namamaga ang kanyang mga mata. Pareho silang tumingala. Nagulat nang makita ako. Sofia, tumayo si Gineng. Reyes, pinipilipit ang kanyang mga kamay. Ano? Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para makita si Lola, sabi ko. Nagliwanag ang mga mata ni Lola at inabot niya ang isang kamay sa akin. Lumapit ako at kinuha ito. Napakapayat at malamig. Sofia, dumating ka. Ngumiti siya. Isang mahina ngunit totoong ngiti. Alam kong darating ka. Kumusta po ang pakiramdam niyo, Lola? Mga dating problema. Magiging maayos din ako, sabi niya. Mahigpit ang hawak sa aking kamay. Sofia, Ija, pasensya na. Dapat sinabi ko sa iyo ang lahat mula sa simula. Hindi ko dapat hinayaang manatili kang walang alam. Umiling ako. Nakaraan na po yon. Yung batang yon. Si Miguel. Bumuntong hininga si Lola. Kinontrol siya ng kanyang ama sa buong buhay niya. Ginagawa niya lang kung anuman ang sabihin ng kanyang ama. Mali ang ginawa niya. Pero ang kanyang puso, at nasa iyo. Talagang nasa iyo. Alam ko po, sabi ko. Nagpupunas ng luha si Gnang. Reyes sa malapit. Sofia, nagkamali ang aming pamilya sa iyo. Isinadlak kaming lahat ng kanyang ama sa kumpanyang iyon. Para bayaran ang mga utang, isinangla ni Miguel ang lahat ng ari-arian. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangan, pero hindi siya nakinig. Sabi niya, ay responsibilidad niya ito. Sumikip ang aking dibdib. Totoo nga. Ang pautang ay para bayaran ang mga utang. Tita, nasaan po si G? Reyes? Tanong ko. Nasa bahay, sabi ni Gineng. Reyes na may mapait na ngiti. Nahihiya siyang humarap kaninuman. Tumatawag ang mga pinagkakautangan araw-araw. Nagtatago lang siya. Nag-file na ng bangkarota ang kumpanya. Pero kailangan pa ring bayaran ang mga personal na utang. Tinapik ni Lola ang aking kamay. Sofia, huwag kang ma-pressure. Sinabi ni Miguel na ito ay problema ng kanyang ama at siya ang lulutas nito. Hindi niya hahayaang maapektuhan ka. Nanatili ako ng mahigit 1 oras. Wala gaanong lakas si Lola at madaling mapagod. Binalatan ko siya ng mansanas. Hiniwa ito sa maliliit na piraso at isinubo sa kanya. Dahan-dahan siyang kumain, ngunit tila masaya siya. Nang umalis ako, inihatid ako ni Ganang. Reyes sa labas. Sa elevator, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Sofia, kailangan kong humingi ng pabor sa iyo. Sipo, bigyan mo ng pagkakataon si Miguel. Sabi niya, muling namuo ang luha. Yung batang yon, mahigit 10 libra na ang nawala sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hindi siya natutulog. Tumatakbo lang buong araw para makalikom ng pera. Pero hindi siya nagrereklamo. Sinasabi lang niya na ito ang kailangan niyang gawin. Kahapon,
Sinabi niya sa akin na kung mayroon siyang isang hiling na natitira sa kanyang buhay, ito ay ang magkaroon ng magandang buhay kasama ka. Dumating ang elevator, ngunit hindi ako sumakay. Nasa kumpanya. Hindi na ito kumpanya. Isang opisina na lang, kung saan inaasikaso niya ang mga utang ng kanyang ama. Nakuha ko ang address. Ito ay isang lumang gusali ng opisina sa hilagang bahagi ng lungsod. Sumakay ako ng taxi papunta roon. Nahanap ko ang opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. May naririnig akong mga boses. G. Reyes, kailangang bayaran ito sa katapusan ng buwan. Kung hindi, kailangan naming magsagawa ng legal na aksyon. Alam ko, handa na ang pera. Ililipat bukas. Mabuti. Sa totoo lang, G. Reyes, bihira kang makakita ng mga binatang handang bayaran ang mga utang ng kanilang ama sa mga panahong ito. Ito ang tamang gawin. Isang lalaking nakasuot ang lumabas sa opisina at natigilan nang makita ako. Si Miguel, na naghatid sa kanya, ay nakita rin ako. Malinaw na nagulat siya. At sandaling natigilan, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Tumango ang lalaking nakasuot at umalis. Ngayon ay kami na lang dalawa sa halos walang lamang opisina, isang mesa, ilang upuan, at mga tumpok ng dokumento. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Kinakabahan ang kanyang boses. Pumunta ako para makita ka, sabi ko. Narinig kong isinangla mo ang mga ari-arian. Tumango siya. Oo, ang mga utang ng aking ama. Kinwenta ko. Ang pautang mula sa 4 na ari-arian, kasama ang aking mga ipon sa nakalipas na ilang taon, ay sapat lang para mabayaran ito. Kung gayon, anong gagawin mo? Tanong ko. Mawawala na ang mga ari-arian. Saan ka titira? Medyo ngumiti siya. Pwede akong umupa ng apartment. Bata pa ako. Kaya kong kitain ulit. Binuwag mo ang trust. Pagkatapos ay kumuha ng mortgage para bayaran ang kanyang mga utang. Sabi ko, tinitingnan siya sa mata. Miguel, anong sinusubukan mong makamit? Sandali siyang natahimik. Kapayapaan ng isip, sabi niya. Sofia, nagkamali ang aking ama. May utang siya, at kailangan itong bayaran. Nagkamali ako sa pagtatago nito sa iyo. At kailangan kong harapin ang mga kahihinatnan. Hindi ko masasabing mahal kita sa isang banda. At sa kabilang banda, hihilingin sa iyo na ibahagi ang pasanin na ito sa akin. Kapag nabayaran na ang mga utang, at naayos na ang mga ari-arian, saka ako makakatayo sa harap mo ng may malinis na talaan. Napakakalmado niyang sinabi, na para bang napag-isipan na niya ang lahat. Paano kung ayaw ko sa iyo? Tanong ko. Paano kung magpasya akong iwanan ka? Kung gayon, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay napakalambing. Kung gayon, iyon ang magiging kabayaran sa aking mga pagkakamali. Sabi niya. Sofia, hindi ko ginagawa ito para mabawi ka. Ginagawa ko ito para makapamuhay ako ng may kapayapaan sa sarili. Hindi ko hahayaang magpakasal ka sa isang lalaking puno ng utang at puno ng kasinungalingan. Kahit man lang, sa aking sariling puso, kailangan kong maramdaman na karapat-dapat ako sa iyo. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Nagpapaliwanag sa kanyang mukha. Mas payat siya, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. Ito ay isang kalinawan na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Malaki ba ang gasto sa sakit ni Lola? Tanong ko. Oo, pero hindi naman sobra. Nagtabi ako ng pera para doon. Sabi niya. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat. Hindi ko hahayaang magdusa si Lola. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa abalang kalye sa ibaba. Napakalaki ng lungsod na ito. At lahat ay nagmamadali para sa kanilang buhay. Para sa kanilang mga responsibilidad. Para sa pag-ibig. Miguel, sabi ko. Kung kukuha tayo ng ating lisensya ngayon at gagamitin mo ang pautang mula sa mortgage para bayaran ang mga utang na iyon, hindi ba't magiging utang nating mag-asawa iyon? Natigilan siya. Sa teorya, oo.
Kaya kailangan ko munang asikasuhin ito. At kung hindi tayo kukuha ng lisensya? Lumingon ako para harapin siya. Paano kung handa akong tulungan kang bayaran ito? Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ako isang santo. Sabi ko. Sinusubukan ko lang alamin kung totoo ba ang paraan ng pagtrato mo sa akin sa nakalipas na 3 taon. Kung lahat ng maliliit na bagay na iyon ay isang palabas lang. Lumapit ako sa kanya. Inisip ko ito buong gabi kagabi. Inisip ko ang bawat detalye ng nakalipas na 3 taon. Inisip ko kung paano mo naaalala ang aking cycle. Kung paano mo nasunog ang iyong kamay sa pag-aaral na magluto para sa akin. Kung paano mo ako dinadalhan ng pagkain kapag nagtatrabaho ako ng gabi at naghihintay sa baba hanggang hating gabi. Dumaloy ang mga luha sa aking mukha. Kung lahat ng iyon ay isang palabas, kung gayon ikaw ang pinakamahusay na aktor sa buong mundo, napakagaling na pakiramdam ko. Baka hindi na ako makakilala ng sinumang magtrato sa akin. Kasing ganda ng ginawa mo. Pula ang kanyang mga mata. Gusto niyang may sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Miguel, galit ako sa iyo dahil nagtago ka ng mga bagay sa akin. Galit ako sa iyo dahil nagsinungaling ka sa akin. Sabi ko habang umiiyak. Pero mas galit ako sa sarili ko. Galit ako na dapat ay umalis na lang ako. Pero hindi kita kayang iwanan. Inabot niya ang kanyang mga kamay. Gustong hawakan ako ngunit nag-aalinlangan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ere. Sofia, patawad. Basag ang kanyang boses. Patawad. Patawad. Humakbang ako pasulong at niyakap siya. Nanigas ang kanyang katawan. Pagkatapos ay niyakap niya ako pabalik ng mahigpit, napakahigpit na para bang sinusubukan niyang isama ako sa kanyang sarili. Walang nagsalita sa amin. Ang mga tunog ng trapiko sa labas, ang malayong busina ng isang sasakyan, lahat ay nawala sa background. Pagkatapos ng mahabang panahon, niluwagan niya ang kanyang yakap at hinawakan ang aking mukha. Dahan-dahang pinupunasan ang aking mga luha. Sofia, hindi ko ito karapat-dapat. Ako ang magpapasya niyan. Sabi ko. Pero Miguel, ito na ang huling pagkakataon. Kung may itatago ka pa sa akin, tapos na talaga tayo. Matindi siyang tumango. Hindi na muli. Sumpa ako. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Sa buong buhay ko. Sama-sama nating babayaran ang mga utang. Sabi ko, mayroon akong ilang ipon. Hindi gaanong kalaki, pero makakatulong. At pwede akong kumuha ng mas maraming proyekto sa pag-illustrate. Mag-freelance sa gabi. Tinakpan niya ang aking bibig gamit ang kanyang kamay at umiling. Hindi. Ako ang magbabayad ng mga utang. Itago mo ang iyong pera. Sofia, gusto kitang pakasalan. Hindi para magdusa ka kasama ko. Pero iyon ang kasal sama-samang pagharap sa mga bagyo. Sabi ko, kung igigiit mong dalhin ang lahat mag-isa, ano pa ang silbi ng pagpapakasal natin? Tiningnan niya ako. Talagang tiningnan ako. Nang matagal na panahon. Pagkatapos, ay ibinaba niya ang kanyang ulo. At isinandal ang kanyang noo sa akin. Sofia, ano ba ang ginawa ko? Para maging karapat-dapat sa iyo. Noong hapong iyon, pinuntahan namin si Lola. Nang makita niya kaming magkasamang pumasok, sobrang saya niya na umiyak siya. Umiiyak at tumatawa si GNeng. Reyes ng sabay-sabay, sinasabing, mabuti ito. Napakabuti nito. Nang umalis kami sa ospital, madilim na. Hawak ni Miguel ang aking kamay habang naglalakad kami sa kalye. Ang mga ilaw sa kalye ay nagpahaba ng aming mga anino. Sa likuran namin, Sofia, bigla niyang sinabi, hintayin mo akong bayaran ng mga utang. Pagkatapos, kukuha tayo ng ating lisensya, okay? Gaano katagal yan? 2 taon, sabi niya. 2 taon lang. Ibenta ko ang mga ari-arian. At kasama ang pautang. Mababayaran ko ang karamihan nito. Magtatrabaho ako para bayaran ang natitira. Sa loob ng 2 taon, magiging 33 na ako. At magiging 31 na ako, sabi ko. Huminto siya sa paglalakad at tiningnan ako. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Kung handa kang maghintay, gugugulin ko ang buong buhay ko para bumawi sa iyo. Kung hindi, naiintindihan ko.
Ngumiti ako. Maghintay? Bakit hindi ako maghihintay? Bukod pa rito, hindi naman ako interesado sa iba. Ngumiti rin siya. At habang ngumingiti siya, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hinila niya ako sa kanyang mga bisig at niyakap ng mahigpit. Sofia, salamat. Salamat sa pagiging handang maghintay sa akin. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Pinakikinggan ang tibok ng kanyang puso, matatag at malakas. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikinang na parang isang ilog ng mga bituin. Alam kong magiging mahaba ang daan sa hinaharap. May mga utang na kailangang bayaran at mga paghihirap na haharapin. Ngunit sa ngayon, magkahawak ang aming mga kamay. Sa ngayon, handa kaming tahakin ang landas na ito ng magkasama. At para sa marriage license na hindi namin nakuha, pwedeng maghintay ng 2 taon. Pwedeng maghintay hanggang sa pareho na kaming handa. Hanggang sa pareho na naming nakuha ang karapatang tawaging mag-asawa. Pagkatapos, babalik kami sa opisinang iyon, maghahawak kamay, at sasabihing I do sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, walang mga lihim, walang panlilinlang, 2 tao lang. Tunay na nagmamahalan. Nagpapasya na gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay, na magkasama. Yumuko si Miguel, at hinalikan ang aking noo. Umuwi na tayo? Sabi niya. Oo, umuwi na tayo.